Paano yun po yun? Nandun yung asawa mo. Pinakamaganda dyan, sabi ni Boss JB kasi nandoon daw, gusto raw makausap. Sa tingin mo, makikipag-usap kaya ng maayos sa akin? Hindi ko alam kung anong attitude ng asawa mo eh. Pasensya ka na ha. Sa nangyaring ito, kailangan ko na rin talagang usisahin siya. No? Makikipag-usap naman po siguro siya ng maayos, Daddy Frankie, kasi ano po yung alam ko po yung ugali niya, Daddy Frankie, yung pag kinausap po siya tapos pinaliwanagan, siguro po ano po maintindihan niya rin po kung kayo po yung pag ibang tao mga ipag-usap sa kanya. Opo. Pero pag ikaw, kayong dalawa po, hindi po kasi siya umiimik, Daddy Frankie. Bakit? Ano bang attitude ng asawa mo? Painumin mo ng kumbantrin, vitamins para lumakas yung ano, no? Kasi mahirap yung ganyan. Ako ang naawa sa'yo. Ha? Mga anak nyo, yung kalusugan mo. Ang pinaka-problema talaga dyan, pag hindi nyo napagamot yan, hindi napagapan, pag nabulag ka na, mas kawawa ang sitwasyon mo kung laging ganyan siya. Yan yung tricycle nyo? Opo, yan. Ay, kasama pa anak nyo. Bata, may kasama bata. O sige, dito na lang. Off mo muna yung ano. So, diyan ka lang muna ha. Yan, buksan nyo na lang yun. Kakausapin ko lang. Magandang gabi, sir. Nagabi din ng Daddy Frankie. Napasugod ka. Naglayas po kasi si Puji kanina. Oo. Tapos kasama pa anak nyo. Ano ba nangyari sa inyo? Inaway mo daw siya. Nag-away daw kayo. Nag-away po kami kanina. Dito ka, pasok ka. Upo ka dito. Tulog na yung anak mo. Ilan? Naku. Ba't nag-away kayo ng asawa mo? Opo. So, bakit ka nagpunta dito? Nag-away kayo? Kasi sabi po ng nanay ko, dito po siya pupunta. Oo. So, ano ang pinaka purpose mo? Bakit ka nagpunta sa akin? Siguro po, kaya po kami nag-away dahil po doon sa ginawa ko doon. Kaya hihingi po ko ng tawad sa team Daddy Frankie, tapos sa inyo po, Daddy Frankie. Hihingi po ko ng sorry. Ano bang ginawa mo kasi? Kasi po kanina, nadatnan ko po ang team Daddy Frankie. Oo. Doon po, nag-away po kami. Nag-away kayo. Sabi ko kasi kanina, huwag na po silang pumunta ang team Daddy Frankie. Kaya po yung pinagawayan po namin, kaya po siya nag- So, ayaw. Okay. Naintindihan kita, sir. Ha? Ano pangalan mo? David po. David. Sir David, kilala mo naman ako. Opo. Napapanood mo ko or nababalitaan mo ng pangalang Daddy Frankie. Opo. Alam mo rin yung simula, bakit kami nakarating doon sa bahay nyo. Na nagpunta dito una yung asawa mo para humingi ng tulong. After ng mga ilang araw, kaya kami napunta doon. Dahil humingi nga sila ng tulong regarding doon sa sakit ng asawa mo. Alam mo rin ba yung sakit ng asawa mo? Opo. Anong sakit ng asawa mo? Yun po, yung naduduling po siya. Minsan po, yung isang gabi po, hindi po siya makatulog, umiiyak po siya. Naduduling na siya. Kaya ayaw po niyang mabulag. Ayaw niyang mabulag. Kaya pumunta po siya rito sa inyo. Siya po, kayo po ang makatulong sa kanya dahil walang-wala po kami talaga. Oh, alam mo pala, bakit ang sabi ni Poye sa akin, nagsiselos ka daw? Totoo ba yon? Kasi po, nakainom po ako nun. Nakainom ka nun. Kaya ganun po yung inasta ko nung andun po kayo. Hindi ko masyadong kilala. Kaya ganun po, nagalit po ako. Kaya humingi po ako ng sorry kay Daddy Frankie.
Okay. Mabuti naman kung ganun ang naisip mo. Sigurado ka ba, seryoso ka ba na pumunta dito para maghingi ng dispensa? Opo, seryoso po para makumbinsi ko po yung asawa ko na uuwi po sa amin. Oo. Eh paano yan? Umuwi na yung asawa mo. Iiwanan na kayo. Kawawa po yung anak namin kung kukumbinsin ko na po siya sa bahay nila kung doon po siya umuwi. Pag hindi siya uuwi, kawawa yung anak nyo. Tama? Opo. Perfect. Totoo yun. Kaya lagi mong iisipin, ha? Yung mga anak nyo. At saka isipin mo kung paano gumaling yung asawa mo. Ha? Tama po. Huwag kang magsisilos kung sino yung tutulong sa asawa mo. Ha? Opo. Lalong-lalo na sa akin o kahit sino. Opo. Huwag basta-basta magsisilos. May asawa ako, may pamilya din ako. Opo, alam ko po yun. Napapanood ko. Ayun rin pala po eh. yung O yun asawa. pala eh. Bakit ka nagsilos? Yun nga po, nakainom po. Dala po ng pagod siguro nun. Kaya po ako nagalit. Oo. Kaya sorry po talaga, Daddy Frankie. Okay. So, tignan mo, ang lit-lit pa ng anak mo. Alam mo, pagdating ng asawa mo dito, awang-awa ako kanina. Bakit ka mo? Bakit? Umuulan. Basa siya, lumusob siya dito. Kaya nga po ako nag-aalala dahil ganito po yung panahon, umuulan. Alam ko po na mababasya siya. Oh, Kasi yun po ang sabi sa akin ng nanay ko. nanay mo. Opo, Ano sabi ng nanay mo? na dito po siya pupunta. Kaya sinundan mo dito. Ilang taon ka na ba, kuya? 37 po. 37 ka. Opo, Yung asawa si Poy, 29 po. 29. So, pag babalikan namin si Poy doon, pag-uusapin ko kayo, hindi mo na siya awayin. Opo, hindi ko na po siya away. Promise mo yan? Opo, promise po, Daddy Frankie. Alam mo, bago ko siya hinatid, nagpa-blatter ako para walang problema. Tapos nung tumawag si Boss JB na nandito ka nga, ang usapan namin, kasi sabi ni Boss JB, pumunta ka daw dito para maghingi ng sorry. Opo, ganun po. Oh, so ang usapan namin, kung hindi ko kayo mapag-ayos, kung mag-aaway pa kayo, tatawag ako sa barangay nyo mismo, yung kapitan ninyo, papupuntahin namin dito. Kung hindi kayo mag-ayos. So, hindi na ako tatawag sa barangay nyo. Hindi na po, ayusin namin. Aayusin nyo na. Opo. Very good. Kuya, iwasan natin yung selos, ha? Opo, Magtiwala ka sa asawa mo. Ha? Opo. Napakabait ng asawa mo. Wala kaming ibang hangad, wala kaming intention na kung ano-ano man. Kung nanonood ka kay Daddy Frankie, marami na kaming natulungan. Mga bata, dalaga, kahit isa, wala kaming pinakialaman or what dahil ang layunin lang namin, makatulong lang. Ha? Kaya wag kang mag-isip. Sa totoo lang, nung unang-una kong punta doon, nung dinala ko yung asawa mo, hinahanap kita, gusto ko ikaw ang sasama sa kanya. kasi po lagi ako kung nasa trabaho, hindi po ako makadiop. Isa lang po ang diop ko sa Merkulis lang po. Kaya yun ang sinasabi ko sa asawa ko. Oo. Kaya sabihin mo na lang kung sasamahan ka ni Daddy Frankie. Oh, so ibig sabihin, pabor ka naman, pumapayag ka naman na ipagamot ng Team Daddy Frankie. Opo, Daddy Frankie. Eh, ba't nagsilos ka kaagad? Kilala mo naman pala ako. Galang po siguro ng nagkamali siguro po yung isip ko. Nagkamali yung isip mo. Opo. So ngayon, hindi ka nagkamali na magpunta dito. Opo, hindi po ako nagkakamali. Na pumunta po ko rito, hingi po siya ng tulong. Ano yun nandito sa ano mo? Masakit po ulo ko kanina po. Baka masakit ang ulo mo, kakaisip, pag-aaway nyo. Hindi po. Hindi naman. Opo, kasi kulang po ko ng dugo. Kulang ka ng dugo. Opo. Ano bang dugo idadagdag sa'yo para tumino? Ha? Sa tulog lang po ito. Sa tulog lang. Sige, salamat kung ganun ha. Opo, Daddy. Alam mo, kinabahan talaga ako. Ayaw ko Sorry nang... talaga po. Okay, very good. Ayaw ko nang may problema ha. Opo. Gusto ko lang makatulong. So, paano yan? Susunduin natin si Poy? Sige po, Daddy Frankie. Hindi na kayo mag-aaway. Hindi na po. Alam mo, maraming
nagagalit sa iyo ng mga viewers sa pagsiselos mo. No? Kaya wag mo nang ulitin yun, ha? Opo, Daddy Frankie. Sige, maiintindihan ka naman ng mga tao. Lahat naman tayo nagkakamali. Okay? Opo. Pasensya ka na rin sa amin. Pasensya ka na kung hindi mo nagustuhan yung pasasalamat ng asawa mo, pero diretsahin kita. Ako, marami talagang mga ganyan, yayakap sa akin dahil sa pasasalamat nila. Pero even one time, hindi namin binigyan ng kahulugan yan. Matanda na ako, bro. Ha? Opo, Daddy Frankie. Huwag mo mamasamain, bro. May tanong ako sa'yo. Nakapag-aral ka rin ba? Opo. Hanggang sa ano natapos mo? Nag-ALS po ako. Ha? Nag-ALS. Nag-ALS ikaw. Opo. Sige, tapos dala-dala mo yung anak mo. Anong oras na? Kaya nga, inaalala ko po yung panganay namin, hindi pa nakakainom ng gamot kasi check up niya kanina. Oo, tignan mo. May gamot pa siya. Isipin mo yung pamilya mo lagi, bro, ha? Isipin mo yung mga anak mo. Pag nag-away kayo, unang-unang apektado yung anak mo. Okay? Opo, Daddy Frankie. Mabuti na lang, nung dumating ka, patapos pa lang yung blatter. Kaya nandyan pa yung asawa mo. So, hindi mo na siya awayin. Hindi na po. Anong gagawin ni Daddy Frankie? Magagalit ako pag mag-away kayo ulit. Ha? Hindi na kayo mag-away. Hindi na po. Gaano mo ba kamahal yung asawa mo? Sobrang kamahal po. Sobrang kamahal. Opo. Habang buhay po. Oo. Kasi yun po ang sinumpahan ko po sa bago ka po nagkasal sa WIS. Oo. Yun po ang inano ko sa kanya. May sinumpaan. Anong sinumpaan mo? Habang buhay ko po siyang mamahalin po. Magsasama, Habang buhay. magkasama sa hirap At ginawa at ginhawa. Uunawain ang bawat isa. Di ba? Opo. Okay. Guys, kawawa yung anak niya. Pakitawag si Poy. No? Hindi natin to pakakawalan. No? Pakitawag niyo. Hanggat hindi, paupuin. Hindi na kayo mag-aaway, ah? Opo. Poy, pasok ka, halika. Tulak mo. Push, push. Push, yan. Ayan na. Mag-usap kayo. Sabi niya po, hindi na raw niya aawayin. Nagsusorry na rin siya dahil sa nakainom daw siya noon. Bakit siya nagselos? Ano sasabihin mo sa asawa mo? Sorry sa nagawa ko sa'yo. Kung nagalit man ako kanina, sana hindi mo na ulitin maglayas dahil kawawa ang anak natin kung wala ka. Hinahanap ka lang ng gusto natin. Yun. Sorry talaga, hindi na tayo mag-aaway kahit kailan. Pangako mo sa amin yun, ha? Opo, nangangako po ako kay Daddy Frankie ngayon. Nandito po sila sa harap natin, hindi na kita aawayin kahit kailan. Sana mapatawad mo ko sa ginawa ko. Sa lahat-lahat. Lagi ka ba nagiinom, kuya? Hindi po. Minsan lang po ako nakainom nun. Yun lang po yung nagalit po ko. Yun lang po ako nagalit. So, pag nakainom ka, gagalitin ka, magalit ka, ganon? Hindi po. Hindi naman. Nabigla lang po ako nung pumunta po ako kayo doon. Nabigla ka lang. Opo. So, pinakamaganda siguro kaya, sabi mo, kulang ka ng dugo, huwag ka nang mag-inom, ha? Opo. Priority muna natin yung pamilya natin, ha? Opo. Daddy Frankie. Hoy, anong masasabi mo? So, sorry yung asawa mo. Salamat kasi naiintindihan mo na yung nangyayari. Di ba sinabi ko naman sa'yo, humihingi lang ako ng tulong sa kanila kasi kahit magtatrabaho tayong dalawa, hindi naman sapat yung kinikita natin para may pagawa yung mga laboratory ko, yung mga kailangan ko. Lalo, mahal
natatakot ako na mabulag. Kaya humingi ako ng tulong kila Daddy Frankie. Diba nung una nasabi ko naman sa'yo na kailangan ng kailangan na magawa yung laboratory ko para mabasa na ng doktor yun. Kaya sana kung ano man yung mga nakikita mo na ginagawa nila, parang yun ng trabaho nila. Para syempre, patukan din natin sila. Kaya nga, tinukumbinsi kita na uwi na. Kasi sabi niya nanay ko, naglayas ka daw dahil sa pag-aaway natin kanina. Kaya pumunta ako kay Daddy Frankie. Kaya nga, hinahanap ka ng bunso natin, tapos yung panganay, hindi ka nakakainom ng gamot. Kaya huminga talaga ako ng sorry sa'yo, lalong-lalo na kay Daddy Frankie. Kahit hindi na sa akin bro, sa asawa mo na lang. Paulit-ulit ako mag-sorry kay Daddy Frankie, gagawin ko yun. Basta sorry talaga. Hindi na tayo mag-aaway. Kahit anong pa yung dumating na problema natin, hindi natin pag-aaway, pag-uusapan natin. Bait naman pala eh. No? Sorry talaga. Nabigla lang talaga ako sa ginawa ko nun. Oh, okay. Salamat kung gano'n naintindihan mo. Yung sitwasyon. Kasi mga kababayan, ang parang pinagsimulan pa yata ng away ng mga to nung pagpunta ng aking team, tapos hindi ako nakita ni Poy, parang nagkakaroon ng sisihan na baka daw hindi na ituloy ni Daddy Frankie yung pagtulong. Pero at least nagsusorry naman si Kuya David, no? Oo. So sir, ha? Promise mo yun, wag na kayong mag-aaway para sa mga anak mo, ha? Paano yan po? Kasi naawa ko sa anak ninyo. Ha? Ihatid namin kayo doon sa bahay nyo? Hindi na po. May sasaktan po kami. Sigurado kayo. Kaya nyo na. Kasi may naman, tarapal po para hindi po kami mabasa, lalo na po sa anak ko. Oo. Ay. Sorry na talaga, sorry. Oo. Lapit ka, nagsusorry na para matapos na yung away nyo. Lapit ka sa kanya. Ha? Okay. Sorry na talaga. Hindi ko na ulitin. Hindi mo na ulitin. Hindi na tayo mag-aaway. Tapos wag ka nang magiinom, ha? Opo. Kahit patagayin ka ng mga kaibigan mo. Kasi baka mabilis kang magalit pag nakainom ka. No? Hindi rin po. Kasi kasi kapag nagagalit po si Kuya, umiiwas na lang po ako, parang pinapakinggan ko lang, tapos patahimik na lang po ako. Nagagalit lang ako kapag punong-puno na talaga. Punong-puno ka na. Opo. Madalas ka bang mapuno? Hindi po. Hindi naman. Opo. Kaya sorry talaga. Okay na, Poy. Tinatanggap mo na yung sorry niya, ha? Huwag na kayo mag-away, ha? Opo. Okay, sige. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Mag-pray ka lang lagi, ha? Mawawala din yan sakit mo na yan. O, sige na. Para hindi na masyadong kawawa yung anak mo. Isipin nyo na lang. Pag lagi kayong nag-aaway, pag naghiwalay kayo, unang-una maapektuhan, Ang mga bata po. oh, alam mo naman pala eh. Diba? Oh, tingnan mo na nakakaawa yung asawa mo, iyak ng iyak. Lapit ka. Oh, nakapin mo na yung asawa mo. Kiss mo na. Sorry na, ha? Hindi na tayo mag-aaway kahit kailan. Sige na mga kababayan, kasi nakakaawa yung kanyang anak, ha? Itabi nyo yung sasakyan para tingnan nyo, umuulan na naman. May tarapal naman. Sige. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no, malalim na po ang gabi. Pero thanks to God kasi naging maayos ang lahat at naging okay. Nangako naman yung asawa ni Poy na hindi na raw sila mag-aaway. Si kawawa yung bata na gabing-gabi na, pati bata na pupuyat. Ito yung sinasabi mga kababayan na pag pamilya, mag-asawa ang nagkakaproblema,
talagang apektado yung mga bata, no? Kaya lagi nating iisipin yung mga bagay-bagay na pwedeng mangyari para hindi apekto ang ating pamilya. So, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. At ayun, nagsusorry naman si Kuya David na nabigla lang daw siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ang Team Daddy Frankie, tutulong lang. Aayusin lang namin ang lahat. Gagawin lang namin ang aming makakaya. Magandang gabi po. Poy, okay ka na? Opo. Hindi na namin kayo hatid, ha? Opo. Oh, sige. Ingat kayo, ingat, ha? Oh, ingatan mo yung pamilya mo. Oh, dahan-dahan lang. Ayan mga kababayan, umuulan pa yan. So yun mga kababayan, mga kabarangay, nakaalis na po yung mag-asawa at salamat. Masaya ako. Nung una, kanina, nung pumunta rito si Poy mga kababayan, talagang kinakabahan ako. At yun lang naisip kong paraan, kailangan i-report sa ating barangay para kasiguraduhan ng lahat. Pero nakita ko naman yung seryoso yung pagsusori ng asawa. At hindi ko alam, no? Lasing mo yata, parang nakainom. Mapula. Pero ano naman, parang malamya naman, no? Pero okay na yun mga kababayan. Ang mahalaga, naging maayos na sila. Ipag-pray natin na sana okay ang lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi. Medyo pagod na rin. God bless po.